Hello, hello mga tao. It is me, Apple with me. At welcome ulit dito kasama ang ating mga giant sniffy boys sa ating realm. Welcome back to Calzones! Yes. So ito yung mga sniffers natin. Nakikita nyo, nagda-drop na sila ng mga items. Nagsisniff sila ng lupa at nakakahanap nitong mga bagong items na to. Torch flower seeds, yan. Ito ata yung ginagamit para mag-breed ng mga ng mga sniffers, itong torch flower seeds. Yung isa pang item na nakuha natin, itong pitcher pod, pang decorate lang ata to. So, kung itanim natin siya, pwede siya tumubo para maging decorative item. At para matanim natin siya, lalagay lang natin siya dito sa farmland, tulad ng ating mga gulay. And itong torch flower seeds, pwede rin natin siya itanim and tutubo rin siya para maging bagong weird halaman. At yeah, hihintayin na lang natin para tumubo sila at makita natin kung ano itsura nila pag fully grown na sila. Pero pwede yata tayo mag-experiment ngayon. Titingnan natin kung gagana yung bone meal sa mga bagong halaman para makita natin sila agad. So, right, bone meal. Meron pa ba? Okay, gumagana siya dito sa pitcher pod na tinanim natin and dito sa torch flower seed. So, ngayon, hindi ako sigurado kung gumamit tayo ng fortune tool dito sa kanya. Mapupulot ba natin siya or kailangan silk touch? Torch fan. Okay. Napupulot natin sila. Ata, gagana ba siya dito? Yan. Okay. The pitcher plant. Yes. So, ito yung dalawang bagong halaman na makukuha natin mula sa sniffers. So, medyo unique talaga yung itsura ng mga bagong halaman na to, no? At bagay ata siya dito sa ating bagong bone meal farm dahil marami tayong flowers dito. And kung isama natin itong torch flower at nasa na yung ito, yung pitcher plant natin, magiging mas makulay pa yung area na to. Yun sana yung dito, yung parang vibe na gusto ko sa ating bone meal farm. Yes, ang dami ng halaman, ang daming flowers, madaming kulay. At yung weird ng itsura ng ng bagong halaman, lalo na compare nyo dito sa sa mga lumang tall flowers. Pero yeah, I think bagay sila sa vibe na gusto natin dito. Well, look at that, daming kulay. Oh, look at that magic! Nandito tayo bigla sa isang pillager outpost dahil nagte-treasure hunting ako at kita nyo dito sa map. Ang lapit ko na sa treasure pero yan, nakita ko tong outpost dahil may chest and oh, look at that! Merong bagong armor trim na naman for our collection. Meron pa siyang goat horn dito, si Sing. Ano ba yung tunog nito? Yeah, very nice. So, in case nakalimutan nyo na, meron rin akong isa pang plano para sa realm na to, which is i-collect lahat ng mga goat horns na available dito sa game. So, yeah, isa pa yun for our collection. Pero, yeah, ito, tingnan natin kung ano makakuha natin sa treasure na to. Ay, tingnan nyo to guys, dahil umuulan ngayon, gagana yung ating impaling enchantment sa trident sa mga mobs. Yes, lakas ng damage. Yeah, kahit sa mga mobs na nandito sa lupa. Pero, ito na tayo sa may X spot dito sa ating treasure map. So, maghuhukay tayo hanggang sa mahanap natin yung treasure na to. 5 araw later. Well, laki na ng butas natin dito. Di ko pa rin mahanap yung treasure chest. So, check natin ulit yung treasure map natin at i-align natin sarili natin dun sa X spot. Oh, ano ba yun? Ito na pala siya. Nandito lang pala siya. Sobrang lapit lang. Okay, Heart of the Sea, Diamonds. Ewan ko, hindi naman sobrang maganda nakukuha nating loot sa treasure map. So, at least may diamonds tayo and Heart of the Sea kung gusto natin gumawa ng conduits. Oh, look at that magic ulit. Nandito tayo sa isang desert temple ngayon. And nandito tayo ngayon dahil may isang area dito kung saan makakahanap tayo ng suspicious sand. Yes, nag-explore ako ngayon. Nagpo-focus ako sa exploration dahil yun yung parang theme ng Trails and Tales update. At ito, may suspicious sand dito. So, kung gusto nyo i-practice yung walis skills nyo, yeah, pwede kayo pumunta dito sa mga desert temple. And ayan, nakakuha tayo ng pottery shard doon. At ito, mga ibang pottery shards na nakuha ko na mula sa mga ibang desert temples na napuntahan ko bago yung recording na to. So, yeah, merong area dito sa mga desert temple na may buhangin, na may sand tulad nito. At sa ilalim nito, minsan nakakahanap nga tayo ng suspicious sand. So, kung you, tinatry mo mag-sneaky habang nagwawalis ako dito. Yeah. So, merong parang stair ito, yung parang stairs na yan, pababa na yan. So, may area dito. Isang corner sa mga desert temple na ito. Kita nyo yung floor, may puro sandstone sila. Pero may isang area na may normal sand tulad na to. At yeah, dito tayo maghuhukay-hukay hanggang sa makahanap tayo ng suspicious sand ulit. Yes. Excuse me. May nagwawalis dito. Walis. Anong item to? Cool ba to? Ano eh? Oh, TNT! Wow!
Okay, ito, malapit ko na ma-clear out lahat ng mga sand dito. Ito, may konting sand pa tayo na pwede tanggalin. Oh, okay, muntik ko na masira to. Kailangan maingat tayo kasi minsan merong suspicious sand na sobrang kumukha yung normal sand. And another pottery shard. Oh, ito, nakaapat na tayo sa isang ano dito. Pottery shard. So, in case hindi nyo alam kung ano yung purpose niyang mga pottery shards na yan, kung meron na kayong apat ng isang type ng pottery shard, pwede nyo i-craft yung apat na shards na yun para makagawa ng jar. But yeah, ito na yung parang hidden area sa mga desert temples. Yes, look at that. Wow! At habang nag-explore na tayo dito sa desert, papakita ko na rin itong structure na to. Minsan makikita nyo siya sa deserts. Mga, ano ba tawag dyan? Parang well, desert well. Dahil, ayun, minsan nakakahanap rin tayo ng suspicious sand dito. So, may unique shards din na nahahanap dito sa mga desert wells. Ito, yan. So, iba pa yung mga shards, pottery shards na nakukuha mula sa mga wells na to compared dun sa mga desert temples. So, pwede pa tayo ayun sa ilalim ng mga sand dito, nakakahanap pa tayo ng suspicious sand. Wow, look at that. Nasa bagong lugar na naman tayo dahil tinutuloy ko yung aking exploration at nakita ko tong weird structure na to. Hindi ko alam kung ano to actually. Parang first time ko makakita ng ganitong structure dito sa biome na to. Saan ba tayo? Nasa birch forest ata tayo, yeah. Mukha siyang ewan ko ba, mukha siyang parang yung mga ruins na nahahanap natin underwater pero for some reason dito siya sa lupa nag-generate. And yeah, titingnan natin kung ano meron dito sa loob niya. Ayun, mukha talaga siya nung yung mga nakikita nating ruins nga sa ocean o sa mga dagat. Pero kung buksan natin dito, may mahanap pa tayong treasure. May suspicious gravel ba dito? Mahanap tayo ng suspicious gravel sa mga ganitong ruins last episode. So tingnan natin kung meron. May gravel siya dito sa gitna. Pero may suspicious gravel ba? Trail ruin ba to actually? Oh, ayun, may suspicious gravel siya, yes. Ooh, look at that. So, nagbibigay siya ng shards din, yeah. Pero hindi pa ata ito yung bagong trail ruins sa ano. Ano nga ba pangalan ng update na to? Nakalimutan ko. Trails and Tales update. Ayun, yes. The Trails and Tales. Oh, may treasure chest. What is... sobrang hindi ko alam talaga kung ano tong structure na to. Pero, okay, nahanap natin siya. Feeling ko dapat sa underwater siya nag-generate. Pero dito siya sa lupa above sea level. Dahil special siya. Ha? And while lumilipad na tayo dahil nag-explore pa rin tayo sa ating mundo dito at naghahanap nga sana ako ng mga trail ruins din, isa sa mga bagong structures na dinagdag sa Trails and Tales update. Wala pa rin ako nakikita pero habang lumilipad ako, umabot ako dito sa jungle biome na to at okay din na nandito tayo sa jungle ngayon dahil meron mga bagong treasures. Oh, what is... Yes, love that. Yeah, dito sa mga jungle biomes, nakakahanap tayo ng mga jungle temples din at sa mga jungle temples, makakahanap tayo ng armor trim para sa ating collection. So yeah, habang nandito na rin tayo, pwede na tayo maghanap ng mga jungle temples at sana suswertehin tayo sa armor trims. And ito yung unang jungle temple natin over here. Yes, so ganito yung itsura nila. Gawa sila sa cobblestone at mossy cobblestone. So, saan ba yung entrance nito? Dapat gumawa na lang ako ng butas. Ito, entrance, yes. So, dito sa loob ng mga jungle temples, meron atang 2 chests na posible magbigay ng mga armor trims. So, kung hindi kayo familiar dito, kailangan nyo mag-ingat dahil kita nyo yung tripwire dyan. Yeah. Kung daanan nyo yan, magti-trigger siya ng mga traps. Over there, kita nyo yun, may dispenser nakatago dun sa vine. And pag tumayo tayo, may arrows. So, kita nyo yung mga levers na to, may mga yan yung mga paraan ata para ma-disable yung mga traps na yun. At pag pumasok tayo dito, may isang chest na, malas tayo. Sobrang ganda ng loot na yun. Wow. And yeah, dito may mga iba't ibang redstone components, free sticky pistons kung interested kayo doon. Tapos pag dumiretso pa tayo dito sa redstone room at mag-mine dito, may isa pang chest na walang armor trim. Yes, mukhang hindi tayo ganun kaswerte sa episode na to. And yeah, iniiwasan lang natin yung mga redstone kanina, yung mga traps. Pag dinaanan natin yung traps, normally abot rin tayo sa chest na to. Pag i-trigger natin ito, yung tripwire, gumagana yung traps. So yeah, ito yung 2 chests dito sa mga jungle temples.
And ito, nakahanap ako ng isa pang jungle temple dito at di ko pala napakita kanina, no? Dito sa taas, merong nothing. Wow, ang ganda ng itsura niya. But yeah, gets na natin yung layout ng jungle temple dito sa baba. So, i-speedrun lang natin yung mga chest dito. May, walang armor trim. Yep, love that basura. Ito, at least may free sticky pistons tayo dito. And pag tumiretso pa tayo, mapupuntahan natin yung isa pang chest and armor trim. Syempre wala, yes! Okay guys, habang nag-explore tayo dito sa jungle biome, nagkaroon ng thunderstorm, so opportunity ito para magamit si Deuloy, yung ating channeling trident, dahil meron akong isa pang goal para sa realm na to, which is i-collect lahat ng mga mob heads na nasa game. So yeah, medyo marami tayong goals sa realm na to, no? Yung mga armor trims at mga goat horns. Ngayon yung mga mob heads, yeah, gusto natin i-collect lahat ng mga yon. So, aray, ouch, okay. So okay, ito yung ating channeling trident na to. Pag tamaan natin yung isang mob, tulad nitong creeper na to, matatamaan siya ng lightning at ayun, yung creeper magiging charged creeper siya. And iyan yung kailangan natin actually, yung charge creeper, para makollect yung mga mob heads. Dahil pag sumabog yung charge creeper sa tabi ng isang mob, at kung mapatay yung mob na yon ng charge creeper, magda-drop yung mob ng mob head. So, kailangan natin itabi itong charge creeper natin sa tabi ng maraming mobs. Natatamaan tayo ng mga skeletons. And kailangan natin pasabugan itong charge creeper para mapatay niyo yung mga mobs. Kailangan rin maingat tayo pag sumabog siya dahil lakas na damage. What is that? Kaya so, kailangan maingat talaga tayo sa mga charge creepers na to dahil sobrang lakas talaga ng damage nila. Pero ito, kita nyo, yung mga mob heads, yes, for our collection. So, yeah, nakakuha na tayo ng skeleton mob head and also nung zombie mob head. And kailangan natin ng, ito, isa pa yung skeleton head. Kaya kailangan natin ng creeper mob head ngayon para sa ating collection. Okay, so itong mga spiders na to, hindi sila nag-drop ng mob head. Yung lang, creeper, yung zombie, at yung skeleton, sila lang nag-drop ng mga mob head. Dito sa mga mobs na nandito ngayon, yung creeper na lang yung kulang para sa atin. Itong mga spiders, hindi natin sila kailangan. Excuse me, lumayo ka, hindi ka namin kailangan. So, itong charge creeper natin, susubukan natin siya. Dalhin dito sa isa pang creeper na to. At ito, may isa pang normal creeper tayo dito. So, sana mapasabog natin charge creeper natin sa tabi ng okay, ng creeper na to. Medyo delikado kasi kung sumabog yung normal creeper, baka mapatay niya yung charge creeper natin at wala tayong mob head niyan. So, okay, tatamaan ko saan siya ng flint and steel, pero okay, everything worked out for the best dahil nakakuha na rin tayo ng ating creeper head. And here we are, more exploration dito sa jungle. May creeper na naman dito. Oh, you silly boy! So, ito, nakahanap tayo ng sunken ship na lumulutang sa ibabaw ng tubig. And over there, meron jungle temple. So, uunahin natin itong sunken ship ay... Wait, mukhang may nauna na ata dito. Wait, yeah, mukhang sira na yan. May sinira silang mga blocks. And yeah, mukhang wala na nga yung treasure map dito. So, baka naunahan na nga tayo ng ibang tao sa sunken ship na to. So okay, posible rin na na-loot na rin nila itong jungle temple na to dahil sobrang magkalapit lang sila. So baka nakita na rin ng mga ibang tao na nauna dun sa sunken ship. Pero tingnan pa rin natin just to be safe. Wait, pwede ako bumaba dito na lang, no? Tingnan natin yung chest. Oh yes! It's the armor trim! Yeah, the wild armor trim! Nakuha natin. Okay, so tapos na yung ating pag-explore dito sa jungle. Pero yeah, may isa pang chest dito sa redstone area na to. So tingnan natin, baka suswertehin tayo with extra armor trims. Pero pwede na... Oh, yan, meron! Okay, may 4 na tayong wild armor trims. Yeah, actually isa lang yung kailangan natin dahil yan nga, pwede tayo mag-duplicate ng mga smithing templates, diba? Pero kung bibigyan tayo ng extra smithing templates, may extra armor trims, syempre magiging mas happy tayo. Pero yeah, yun na nga muna yung ating episode for today. Madami tayong exploring na ginawa ngayon, no? Dahil sinusubukan ko nga mag-progress sa mga goals natin dito sa realm na to. Yung nga, i-collect lahat ng mga armor trims, lahat ng mga mob heads, at lahat ng mga goat horns. At yeah, actually, meron pa nga tayo isa pang goal na i-collect lahat ng mga music discs. So, medyo marami tayong goals sa realm na to. Sana magawa natin lahat. Pero yes, ang dami nga nating exploration na ginagawa dahil yun yung parang theme nga ng Trails and Tales update, no? I-encourage tayo pumunta sa mga iba't ibang biomes at iba't ibang mga structures para makakuha ng mga
unique loot na nahahanap lang sa mga lugar na yon. Yeah, actually may mga nababasa nga ako na mga nagko-complain na hindi daw useful yung mga bagong ini-introduce dito sa Trails and Tales update at gusto nila ng mas game-changing na features sana. Pero ako na-enjoy ko yung mga ganito, yung pag-explore, pagko-collect ng mga stuff na yun. Hindi naman kailangan talaga pero masaya para sa akin na umikot-ikot sa mundo at mag-collect ng mga gamit. So, sabihan nyo ako sa comments kung nagugustuhan nyo to. But for now, thank you for watching mga tao and magkita-kita na lang ulit tayo sa next one. Happy New Year! Okay, bye!